Magandang buhay mga kabangkag. Ngayon po ay magpapatanim ako ng aking kamote dito sa aking bangkag. Sasagutin ko lang po yung mga katanungan na nagtatanong po sa atin kung ilan po ba yung tao na kayang magtanim dito po sa ating kamote. So bali ang lawak po nito ay 3/4 hectares. So ilan po yung kaya na tao na magtanim sa loob ng isang araw? Kasi ang kamote dapat po ay matamnan natin within 1 to 2 days. Kasi po kapag medyo mahaba yung diferensya ng pagtatanim ng kamote, yung naunang kamote at yung huling kamote na itatanim ay mayroong epekto doon sa pag-spray po natin ng herbicide. Kasi may araw lang po na mag-apply po tayo ng herbicide sa ating kamote. So hindi po pwedeng mapaaga, hindi naman po pwedeng late. Kaya kapag hindi po sabay yung pagtatanim po natin ng kamote, halimbawa may gap na 5 days, so meron pong diferensya iyon. Bale, ang kinuha ko pong tao na magtanim po dito sa aking bangkag ay 8 tao. So yung 8 tao po na iyon ay kaya po nilang tamnan ito pong ating bangkag within 1 day only. Ano po? At natapos po nila itong tamnan around 3:30 PM. So alas 3 po ng hapon tapos na po sila. So ganun po kabilis yung pagtatanim. Kapag naman po siguro 1 hektarya ang kinukuha po nung aking tatay, kasi 1 hektarya po yung pinapatamnan niya. Bali, ang kinukuha po niyang tao ay 10 tao. Ano po? So 10 tao naman po ay kayang tamnan sa loob ng isang araw. Ano po? At sa mga nagtatanong po kung ilang piraso o ilang bundles ang kayang itanim sa 1 hektarya ay ito po. Ayon po sa aming experience, sa 1 hektarya ay ang nilalagay po namin ay 100 to 120 bundles. Depende po kasi yon sa layo nung itatanim nating tangkay ng kamote. So sa amin po dito, ang layo po nung tangkay ng kamote na itatanim po natin ay nasa 1 foot or 1 ruler. Ano po? At yun naman pong 100 to 120 ay kasya naman po yun. Actually, mayroon pa pong tira doon sa 120. Kaya lang yung iba po ay susugot namin. So ano pong ibig sabihin ng sugot? Minsan po, may pagkakataon po na medyo malayo yung agwat ng tanim ng mga tao. So, nilalagay po namin sa mga pagitan. Ano po? Okay, minsan po, may hindi magandang tangkay ng kamote na itanim. So, pinapalitan po namin yon. Yun po yung reserve. Kaya medyo pinapalagdagan po namin kapag kami po ay bumibili ng pangtanim. Bali, ang isang bundle po dito na tangkay ng kamote na pangtanim ay nasa 90 pesos po ang isang bundle, at sila na po ang magde-deliver mismo doon sa iyong tubigan o sa iyong bangkag kung medyo malapit. Kung malayo naman po ay for pick up po yung iba. Ano po? Sa isang bundle po, around 300 to 400 pieces po yung nilalagay nila. Ano po, sa isang bundle. Yun po yung bilang ng tangkay ng kamote. Ano po? Kaya kapag yung tangkay ng kamote ay medyo malalaki, so malaki po yung bundle. Pero pag pino po yung tangkay ng kamote na itatanim, medyo maliit po yung bundle. Ano po? Kaya hindi po pare-pareho yung laki ng bundle kapag kami ang bumibili. Ang binibilang po nila doon ay yung piraso ng tangkay ng kamote. Ano po? So, yun po yung kalakaran po dito sa amin. Ang nakasanayan po namin dito na upa o bayad sa mga nagtatanim ng kamote ay 400 pesos. At libre po yung merienda sa umaga at sa hapon. Yung pong tanghalian nila ay kanya-kanyang baon po sila. Ano po? So maaga man o mag-overtime sila para matapos yung pagtatanim ng kamote, kung kailangang i-overtime, kung konti na lang, ay 400 pa rin po yung aming binabayad. Kami po, kapag kami po ay nagpapatanim, medyo namimili po kami ng tao kasi may mga tao po kasi na nakikiupahan na nagtatanim ng kamote na wala pong care doon sa pagtatanim ng kamote. Ano po? So bakit ko sinabing walang care? Kasi yung iba kapag nagtatanim ng kamote, sa amin po kasi dito tinutusok lang yung pagtatanim ng kamote. So kapag tinusok yung tangkay ng kamote,
dapat lulubog yun. Yung iba po, kapag kasi minsan tinusok mo, lumubog, pag hinugot mo yung pangtusok, ay mahugot din yung kamote. So, hindi po maibabaon sa lupa. Yung iba pong nagtatanim kasi ay hinahayaan na lang po nila. Ano po, hindi po nila inuulit na tusukin ulit para lumubog yung kamote. Ano po? So, yun po yung mga tao na walang care basta makapagtanim lang. Kaya minsan, tinitignan po namin yung mga ganon at hindi namin kinukuha sa mga susunod. Or kinukuha po namin pero ang ginagawa na lang namin ay taga-pantag na lang. O ibig sabihin, taga-kadkad na lang ng mga tangkay ng kamote. Ano po? So dito kasi sa amin, syempre, mabilisan. Kung pwede nga lang po yung ginagawa ng iba na yung kamote ay mano-mano na inihuhukay ng itak para maganda yung pagtatanim. So dito po sa amin kasi hindi, tinatagtag po and then tinutusok. So may tendency po na mabali yung tangkay ng kamote ay minsan okay lang naman po yun. Kasi po kapag daw naman po yung ginawa namin na inihuhukay isa-isa yung kamote ay baka yung 5 araw hindi po kayang tamnan yung 1 hektarya. Ano po? Sa susunod po na video ko ay sasabihin ko naman o papakita ko yung next step na aking gagawin dito sa aking katatanim na kamote. So lahat po ng steps na gagawin ko dito sa aking kamote ay ipapakita ko po sa inyo para yung mga nag-uumpisa pa lang na magtanim ng kamote ay baka pwede rin po ninyong gayain.